Cesarene's point of view. Nakaupo ako sa harapan ng salamin habang nilalagyan ng kolorete ang aking mukha. Tinitiyak ko na presentable akong tingnan sapagkat magkikita kami ng boyfriend kong foreigner. Sasalubungin ko siya sa airport at nagagalak na ako makasama siya sa unang pagkakataon. Hindi dahil mahal ko siya kung hindi dahil batid kong malalagyan na naman ng laman ang aking pitaka. Hindi uso sa akin ang magseryoso at magmahal sa mundong to. Sa panahon ngayon, utak ang dapat pairalin at hindi ang bugso ng damdamin. Wow, ate! Ang ganda mo naman! May lakad ka na naman ba? Napatingin ako sa pinanggagalingan ng tinig na yon at nakita ko si Zandra, ang kapatid kong babae na 12 years old. Titig na titig siya sa akin habang naglalagay ako ng lipstick sa harapan ng salamin. May kikitain lang akong Amerikano sa airport. O ano, hanga ka na naman? Sagot ko sa kanya. Pumalakpak si Zandra pagkatapos niyang marinig yaong mga katagang lumabas mula sa aking bibig. Wow! Bravo! Pagkatapos ng Indiano-Amerikano naman, bilib na talaga ako sa iyo, ate. Sambit ng kapatid na para bang hangang-hanga sa akin. Sus, ako pa. O sige na, alis na ako. Mag-iingat ka rito, Zandra, ha? Tumayo na ako at kinuha ang aking mamahaling shoulder bag na nakapatong sa mesa. Regalo pa yun sa akin ng ex-boyfriend kong Indiano noong 5th month rin namin. Pero hindi naman ako nagtagal sa kanya dahil nalaman kong bumagsak ang negosyong pagmamayari niya. Nabaon siya sa utang at wala na siyang ibigay sa akin kaya iniwan ko na lang siya. At naghanap ako ng panibagong foreigner at sobrang swerte ko sapagkat nakabinggit ako ng mayamang Amerikano. Kahit matanda yon, mahal na mahal kong bulsa nun, no? Nang naisuot ko ng aking shoulder bag ay humakbang na ako palabas sa aming gate at nag-abang ng taxi. Mga 5 minuto rin ang aking ginugos sa paghihintay bago ako nakasakay. Panay sulyap ako sa aking relong pambisig upang tingnan kung anong oras na. Baka kasi naglanding ng eroplano at nakababa ng sugar daddy kong Amerikano. Sayang at baka maagaw pa siya ng iba. Manong, magkano ang pamasahe ko? Tanong ko sa driver ng taxi nang makarating na ako sa airport. 100, miss. Sagot niya at kaagad naman akong kumuha ng 100 pesos sa loob ng aking wallet. Iniabot ko ito sa kanya at nagpasalamat muna bago umalis. Tiningnan ko ang mga pasaherang bumaba sa eroplano at hinanap ko si Jonathan, ang boyfriend kong foreigner na 50 years old na. Ayon sa kanya, white t-shirt daw ang kanyang suot at black naman ang pangilalim. Iyon na lang ang hinanap ko upang hindi ako mahirapan. Ang dami pa namang taong bumaba sa eroplano. Tumingin ako kaliwat kanan at pagkalipas ng ilang minutong paghahanap, nahanap ko rin siya. Hey honey! Tawag ko sa kanya habang tumatakbo ako palapit sa kanyang kinatatayuan. Hindi niya ako napansin sapagkat nasa ibang direksyon ng kanyang atensyon na para bang doon niya ako hinahanap. Maliit lamang na bagang kanyang dala at para bang mga importanteng bagay lang naroroon sa loob. Hey honey! Muling tawag ko sa kanya at nang tumingin siya sa kanyang harapan ay nakita niya ako. He hugged me tightly for the first time. You look beautiful, honey. He complimented me and then I smiled. Pagkatapos nun ay hinalikan niya ako sa noo. I love you, honey. Bulong niya sa akin. I love you too. Sagot ko sa kanya. Pero ang totoo ay hindi ko naman talaga siya mahal. Niyaya niya akong kumain at kaagad kaming pumunta sa mamahaling restaurant. Napaka-sweet niya at caring. Nagsusubuan pa kami habang kumakain. Nagpapaka-sweet din ako sa kanya para isipin niyang tunay ngang mahal ko siya. Pagkatapos namin kumain, pumunta kami sa magagandang lugar. Gala kami ng gala hanggang sa napagod kami. Pumunta rin kami sa mall at binilhan niya ako ng mga mamahaling gamit. Sobrang saya ko kasi isang foreigner na naman ang nahulog sa aking bitag. Isang linggo siyang nagstay sa Pilipinas at ang isang linggong yun ay iginugol niya sa akin. Pagkatapos ng isang linggo ay bumalik na siya sa US sapagkat may aasikasuhin daw siya doon. Binigyan niya ako ng pera nung hinatid ko siya sa airport kaya tuwang-tuwa ako dahil may magagamit na naman ako sa pamamasyal. Iyon lang naman kasi ang gusto ko, ang maranasan ng buhay ng mga mayayaman. Habang naglalakad ako upang mag-abang ng masasakyan pa uwi sa bahay,
Aksidenteng nagkabangga kami ng isang lalaki. Nahulog ang daladala kong box ng cake na sana'y pasalubong ko sa aking kapatid. Kumalat ito sa kalsada at galit akong tumingin sa lalaki. Ano ba? Bulag ka ba o sadyang hindi ka lang tumitingin sa dinadaanan mo? Ayan tuloy nahulog yung cake ko. Sigaw ko sa lalaki na nakabangga sa akin. He was wearing a black hoodie jacket while holding a cell phone. Sorry, nagmamadali kasi ako eh. Wika niya at kaagad ko naman siyang inirapan. Porket nagmamadali ka, babanggain mo na ako. Pabalang kong tanong, kasabay ng pagtataas ng isa kong kilay para magmukha akong mataray. Nagpamulsa siya at saka muling tiningnan ng cake na kumalat. Magkano bang cake mong yan? Babayaran ko na lang para matapos na. Dinaig mo pang nanay ko kung makasermon. Wika niya at kinuha niya ang kanyang brown wallet mula sa kanyang bulsa. Iniisip ko na hindi niya afford ang cake na yon. Ngunit napangangako nang binuksan niya ang kanyang wallet. Ang dami niyang pera na para bang anak ng isang mayaman. Hindi ko akalaing mapera pala siya kahit simple lang ang kanyang porma. Magkano? Muling tanong niya. Tumikhim muna ako bago sumagot. 1,500. Sabi ko at kumuha siya ng 2,000. Okay, itong 2,000 para sa cake mo. Just keep the change. Inabot niya sa akin ang pera at mabilis ko naman itong tinanggap. Nakakatuwa sapagkat pinasobrahan niya pa talaga. Actually, 1,000 pesos lang talagang bili ko sa cake na yon. Sinabi ko lang na 1,500 kasi nakita kong maraming laman ang kanyang wallet. Ganyan kalupit magdiskarte ang isang Jezerine Almonte. Thank you, I said nung hawak ko na ang pera. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa. Hindi maipagkakailang gwapo talaga siya. Sa wari ko ay nasa 27 or 28 years old pa lang siya. 26 years old ako at halos magkalapit lang ang edad namin. Ang mga katulad niyang maperang gusto kong pahulugin sa aking bitag. By the way, what's your name? Tanong ko sa kanya at ngumiti. Kung kanina'y tinarayan ko siya, ngayon naman ay nagbabait-baitan na ako sa harap niya. Ace. Ace Beethoven. Sagot niya. Wow, nice name. Ako naman pala si Jezerine Almonte. Inilahad ko ang aking kanang kamay at saka nag-handshake kaming dalawa. Ang lambot ng kanyang palad at dinaig niya pang palad ng isang babae. Sorry nga pala kung nasigawan kita kanina ha. Nabigla lang kasi ako eh. Paumanhin ko sa kanya upang isipin niya na hindi naman talaga ako maldita. Huwag mo nang isipin yon. Ayos lang naman sa akin. Sa katunayan ako pa nga dapat humingi ng sorry sa'yo kasi nahulog kong cake mo. Wika niya sa akin at ngumiti ako ng malapad. Napapansin kong mabait si Ace. Mukhang hindi ako mahihirapang pakisamahan siya. Ang bait mo naman pala. Ganyan ang mga lalaki na gusto kong maging kaibigan. Wala kasi akong kaibigang lalaki na kasing bait mo eh. So, pwede ba kitang maging kaibigan? Sa mga sandaling yon, kinapalan ko na talaga ang mukha ko. Wala akong pakialam kung ano man ang iisipin niya sa akin. Ang mahalaga ay mapapalapit ako sa kanya para mabilis ko siyang makuha. Kapag usapang malaking pera, hindi uso sa akin ang hiya-hiya. Gusto mo na maging kaibigan ako? Sure. Gusto rin kitang maging kaibigan. Sagot niya na nagdulot sa akin ng labis na galak. Batid kong magtatagumpay talaga ako sa mga plano ko kung gayong napakabait niya sa akin. Jezerine's point of view. Nang pumayag si Ace na maging magkaibigan kaming dalawa, nagbigayan kami ng cellphone number at maging ng Facebook name. Jess, just call me if you need me, okay? Wika niya sa akin at saka ngumiti. Ang cute niyang tingnan kapag ngumingiti. Maging ang kanyang brown na mga mata ay kay gandang pagmasdan. Lalo na't ang kapal ng kanyang kilay at pilik mata na talaga namang bumagay sa kanya. He has a pointed nose and lips na mas lalong nagpapagwapo sa kanya. He's an example of a tall, dark and handsome guy. Siya yung tipo ng lalaking magugustuhan ng mga babae. But going back to my mission, perang kailangan ko sa kanya at hindi ang maganda niyang postura. Kahit gaano pa siya kagwapo, batid kong hindi ko siya magugustuhan sapagkat hindi ako yung tipo ng babae na mabilis mahulog o magkagusto sa isang lalaki. Sa tanang buhay ko, hindi ko pa nararanasan ang umibig. Hindi ko alam ang pakiramdam ng isang babaeng nagmamahal. Siguro,
Sadyang bakal lang talaga ang puso ko. Jess, uuwi ka na ba? Tanong ni Ace at muli kong tiningnan ang box ng cake na nahulog. Naalala ko na kailangan ko palang bumili ng bagong cake para may pasalubong ako kay Zandra. Bibili muna pala ako ng cake. Baka magtampo pa yung kapatid ko eh. I answered. Ang sweet mo naman sa kapatid mo. Mapagmahal ka palang ate. Anyways, samahan na kitang bumili. Sabi niya sa akin. Ayos ba sa'yo? Oo naman, let's go. Binagtasan namin ang daan papunta sa nagbebenta ng cake. Hindi ko talaga akalaing sasamahan ako ni Ace. Nakalibre pa ako ng pamasahe dahil hinatid niya ako sakay sa kanyang kotse. Ganun pala kayaman ang isang Ace Beethoven. Parang ayaw ko na siyang pakawalan. Ace, thank you talaga sa paghatid ah. Wika ko nang nakarating na kami sa labas ng aming gate. Nasa highway lang naman kasi ang aming bahay. Sus, maliit na bagay. O sige, mag-iingat ka. Wika niya at bumaba sa kotse. Lumibot siya sa kabila at pinagbuksan niya ako. Hindi lang siya gwapo at mayaman. Isa rin siyang gentleman. I looked at him and gave him a wide smile. Mag-iingat ka rin. Wika ako at bumaba na. Oo naman. Sagot niya habang nakatingin sa akin. Kumaway pa ako sa kanya bago ako pumasok sa gate. At kasunod nun ay ang pag-alis ni Ace. Ang swerte ko talaga sa araw na to. Bukod sa binigyan na ako ng pera na sugar daddy kong foreigner, nakahanap pa ako ng mayamang Pinoy. Nakangiti ako habang lumalakad at sinalubong ako ni Zandra. Tuwang-tuwa siya sa pasalubong kong cake. Wow! Ang sarap naman ito! Sambit ni Zandra habang nilalantakan ng cake. Masaya na akong makita na kumakain ng mahal kong kapatid. Siya lang ang nag-iisa kong kapatid kaya mahal na mahal ko siya. Matagal nang wala ang aming mga magulang kaya ako na ang bumubuhay sa amin at nagpapaaral kay Zandra. 10 taon na rin ang nakakalipas mula nang namatay sina mama at papa dahil sa aksidente. Wala akong choice kundi ang suungin at bagtasin ang gabundok na mga pagsubok para mabuhay lamang kaming dalawa ni Zandra. Ako lang ang inaasahan niya kaya lahat kinakaya ko. Kahit ang totoo, ay hirap na ako. Ginamit ko ang taglay kong kagandahan upang akitin ng mga kalalakihan at nang magkaroon ng laman ng aming tiyan. Kung hindi ko yan gagawin, magugutom kaming dalawang magkapatid. Nakakapagod ang klase ng buhay na meron ako. Minsan, naiisip ko na mali ang ginagawa ko. Pero wala eh. Kailangan kong gawin yon. Sapagkat yun lang ang pinakamabilis na paraan upang takasan ang kahirapan. I went inside my room upang magpahinga. Iniwan ko si Zandra na kumakain ng cake sa sala. Humiga na ako at saka kinuha ang aking cellphone. It was exactly 5 o'clock in the evening. I opened my Facebook account and a smile curved on my lips when someone sent me a friend request. It was an account of Ace Beethoven. Hindi pa nga umabot ng 5 minutes, inaccept ko na agad ang kanyang friend request. I stalked his photos. At nakita ko ang magagandang lugar na kanyang pinupuntahan. Umabot na rin pala siya sa Hong Kong, Thailand, Germany, USA, and other countries na may magagandang pasyalan. Mas lalong lumapad ang aking ngiti nang biglang nag-message request sa akin si Ace. Good evening, Miss Gorgeous, he chatted. Kaagad akong nagtipa sa keyboard at saka nag-reply. Good evening to Mr. Handsome. Ang mensaheng yun ay nadagdagan pa ng nadagdagan hanggang sa niyaya niya akong mag-dinner daw kami bukas. Siyempre, hindi ako tumanggi dahil ayokong sayangin ang pagkakataon. Umabot ng mahigit 5 oras ang aming pag-uusap through chats. We talked about our life. Habang lumalalim ang gabi at tumatagal ang aming pag-uusap, napansin ko na parang close na kami sa isa't isa. At bakit hindi? Ang galing ko kayang magdiskarte. Lahat gagawin ko, makuha ko lang ang gusto ko. Excited na ako para sa dinner namin bukas. Kailangan, sexy at maganda para maakit ko siya. Hindi uso sa akin ang magmukhang dugyot. Maganda naman talaga ako kaya maraming nagkakagusto sa akin. Sabi pa nga ng iba, I look like a Barbie doll because of my brown curly hair, brown eyes, pointed nose, kissable lips and white skin. And speaking of my height, sakto lang naman, hindi ganong pandak. Hindi rin ganong matangkad. Pagkatapos naming mag-usap ni Ace, bumangon muna ako upang maligo.
Naratnan ko si Zandra na gumagawa ng assignments niya. Hinayaan ko lang siya na matapos ng kanyang ginagawa. I went to the bathroom and showered myself. Sinabon ko ng mabuti ang aking katawan with my favorite Silka soap. Hindi naman kasi ako gumagamit ng ibang sabon, maliban sa Silka, kasi nagkakaroon ako ng pimples kung ibang sabon ang gagamitin ko. Nilagyan ko rin ng shampoo ang aking buhok at kinuskos ng maigi. Jezerine's point of view. Nakangiti akong nakaharap sa salamin habang inaayos ang laso ng suot kong violet dress. Lalong lumilitaw ang kaputian ko dahil sa suot. The dress really suits me. Ipinares ko yun sa black stiletto na binili ng sugar daddy kong Amerikano. Nilagyan ko rin ng konting pink lip tint ang aking labi upang mas lalong attractive tingnan. Inilugay ko ang aking curly hair na bumagay sa suot kong diamond earrings and a necklace with a violet pendant. Pagkatapos ng aking pag-aayos, nagpaalam na ako kay Zandra na aalis na. She told me to take care before I left her. Habang naglalakad ako papuntang gate, nagulat ako nang makita ko si Ace. Nakatayo siya sa labas ng kanyang kotse at hinihintay ako. Nagpatuloy lang ako sa paglalakad habang nakatitig siya sa akin. Halata sa kanyang mga mata ang pagkabighani sa taglay kong kagandahan. Hinayaan ko lang siya na sulitin ng mga sandaling tinititigan niya ako. Hindi na yun bago sa akin. Marami ng mga lalaking gumagawa nun sa akin. Mga klase ng titig na para bang nakakatunaw. He looks so beautiful tonight, Jezreen. Sambit niya nang nakarating na ako sa kanyang harap. I gave him a sweet smile habang nakatingin ako sa kanya. He was wearing a formal attire, a black sock at tuxedo. Inaamin ko na gwapo talaga siya. Pero wala namang effect yun sa akin. Basang alam ko lang, pera ang pumapasok sa isip ko ng mga sandaling yon. Ikaw rin, you look handsome tonight. Wika ko bilang ganti sa kanyang komplemento. Tanaw ko ang pagsilay ng matamis na ngiti sa kanyang labi habang nakatitig siya sa aking mga mata. Shall we go? He asked at saka ngumisi. Okay, let's go. I answered and we smiled to each other before we went inside the car. Pagkalipas ng ilang segundo ay umandar na ang sasakyan. Binagtas namin ang zigzag road ng Baguio, patungo sa mamahaling restaurant. Nang nakarating na kami sa lugar na aming pupuntahan, ipinarada ni Ace ang kanyang kotse sa parking lot at pagkatapos nun ay pinagbuksan niya ako ng pinto. Lumabas na ako dala ang aking shoulder bag na may lamang cellphone at konting pera. Iniwan ko sa bahay ang ibang pera na binigay sa akin ng sugar daddy kong Amerikano para mabigyan ako ni Ace kung sakaling malaman niya na naghihirap ang aking pitaka. Tara na sa loob, wika niya at inalalayan niya ako papasok sa restaurant. Nagpwesto na kami sa loob at saka nag-order ng mga mamahaling pagkain. Pakabusog ka, sabi ni Ace habang sarap na sarap ako sa pagkain. Oo naman, ikaw rin. Sagot ko naman sa kanya. Nagulat na lamang ako nang bigla niya akong sinubuan. Parang naestatwa ako sa aking kinauupuan. Hindi ko alam kung ibubuka ko ba ang bibig ko o hindi. Open your mouth, sabi niya. Hindi ko alam kung anong nag-utos sa akin upang ibuka ko ang aking bibig. Natagpuan ko na lang ang aking sarili na ngumanga na. Parang ang awkward ng gabing yon kasi nakakaramdam ako ng hiya sa tuwing nagtatagpo ang aming mga mata. Naramdaman ko rin ang pag-init ng aking pasngi nung sinubuan niya ako. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakaranas ng kakaibang pakiramdam sa isang lalaki. Pagkatapos naming kumain, lumabas na kami ng restaurant. Hindi niya muna ako hinatid sa bahay dahil may importante raw siyang pupuntahan. Isinama niya ako sa kanyang bahay at namangha ako sa aking nasilayan. Ang ganda ng bahay ni Ace. It was painted with gray at nasa gitna ng flower garden. It was 9 o'clock in the evening at maliwanag ang buong kabahayan dahil sa napakabilog na buwan. Ang sarap sa pakiramdam ng buong paligid. Nakaka-relax at nakakawala ng stress. Aling Martha, iiwan ko na muna si Jezreen. Pupunta lang ako sa office. May isi-check lang ako ng mga papeles. Wika ni Ace sa matandang babae na sumalubong sa aming pagdating. Sa tingin ko'y lagpas na sa 50 ang kanyang edad. Magandang gabi po. Pagbati ko sa kanya nang tumingin siya sa akin. Magandang gabi rin sa iyo, Iha. Sagot niya at saka ngumiti. Sige sir, ako na munang bahala sa kanya.
Mag-iingat ka sa pagmamaneho ha. Wika niya kay Ace at doon ko naisip na siguro katulong siya ni Ace. Maraming salamat talaga Aling Marta. Sambit ni Ace sa kanya at saka tumingin siya sa akin. Jess, dito ka muna ha. May ayusin lang ako. Huwag ka mag-alala. Babalik agad ako at ihahatid kita sa inyo. Sabi ni Ace sa akin at tumango naman ako. Mag-iingat ka. Bilin ko sa kanya bago siya nagmamadaling umalis. Parang napaka-importante ng kanyang pupuntahan dahil pinaharurot niya kaagad ang sasakyan. Iha, alika muna sa loob. Pagyaya ni Aling Martha at sumunod naman ako sa kanya. Pumasok na kami sa loob at pinaupo niya ako. Ang ganda mo namang dalaga. Ang swerte ni Sir Ace sa'yo. Wika niya habang nakatingin nakangiti sa akin at pinagmamasdan ang aking kagandahan. Ito po bang bahay ni Ace? Tanong ko sa kanya. Nagsisimula na akong mag-interview dahil gusto kong malaman ang mga ari-arian ni Ace. Naku, ang daming bahay ni Sir Ace. Pati sa labas ng bansa may mga bahay siya ron. Lagi kasi siyang nagtatravel. Wika niya sa akin na ikinamangha ko. Ano po bang trabaho ni Ace? Pag-uusisa ko. Siya ang may-ari ng Swag Benz Company. At sa katunayan nga, isa siyang bilyonaryo. Marami na rin siyang natulungan ng mga mahihirap. Malaki rin ang naitulong sa akin ni Sir Ace. Nanlaki ang aking mga mata sa sinabi ni Aling Marta. Hindi ko akalain na isa palang bilyonaryo si Ace. Hindi naman kasi halata sa kanyang pananamit. Napakasimple niya at ni isang alahas ay wala kang makita sa kanyang katawan. Nasaan po yung mga magulang ni Ace? Muling tanong ko. Andun sa London ng kanyang mga magulang. Nagbakasyon sa mga kapatid ni Ace. 3 silang magkakapatid at si Ace ang bunso. Tumangutango naman ako sa sinabi ni Aling Marta. Tunay ngang mayaman si Ace Beethoven. Nang medyo nagtagal ng aming usapan, inalok niya ako na maghapunan ngunit tumanggi ako dahil nag-dinner na kami ni Ace. Hinintay ko ang pagdating ni Ace hanggang sa nauna nang nakatulog si Aling Marta. Ngunit wala pa rin si Ace. Jezerine's point of view. 11:00 na ng gabi pero wala pa rin si Ace. Antok na ako at hindi ko na kayang labanan. Sa gitna ng aking paghihintay, nakatulog ako sa sofa. Hindi ko alam kung gaano nakatagal ang aking natulog. Nagising na lamang ako nang binubuhat na ako ni Ace. Iminulat ko ang aking mga mata. Nahuli ko siyang nakatitig sa akin. Pasensya na, napag-intay kita. Mabilis ka palang antukin. Bulong niya sa akin at saka pinahiga niya ako sa kama, sa loob ng kanyang kwarto. Inaantok pa rin ako kaya hindi ko pinansin ang mga salitang kanyang tinuran. Sa halip, muli akong pumikit at natulog. Hindi ko alam kung katabi ko ba siya o sa ibang kwarto siya natulog. Wala na akong pakialam kung nasa saan ako noong mga oras na yon. Habang natutulog ako, napanaginipan ko ang nangyaring aksidente sa aking mga magulang. Umiiyak ako sa aking panaginip at bigla akong nagising na mabigat ang aking dibdib. Naalala ko ang aking mga magulang, kung paano sila nabangga sa bus habang nakasakay sila sa motor. Napahagulgol ako at naramdaman ko na lamang ang mga kamay na biglang yumakap sa akin. Jess, ba't ka umiiyak? Natatakot ka ba? Boses na pamilyar sa aking pandinig ang aking naulinigan mula sa aking likuran habang nakahiga. Lumingon ako at tumambad sa akin ang mukha ni Ace. Nakabukas pa ang ilaw kaya kitang-kita ko ang kanyang mukha. Napanaginipan ko lang ang mga magulang ko. Mahinang tugon ko. Bakit? Asan na bang mga magulang mo? Tanong ni Ace. At doon ako nagsimulang magkwento tungkol sa nangyari kina mama at papa. 10 taon na ang nakakalipas. Nang malaman ni Ace na wala na akong mga magulang, mas lalong humigpit ang pagkakayakap niya sa akin. Jess, andito lang ako sa iyong tabi. Hindi kita bababayaan. Jess, gusto kitang alagaan. Bulong niya sa aking tenga. Ramdam ko ang labis na pag-aalala niya sa akin. At sa tuwing hinihigpitan ni Ace ang pagkakayakap sa akin, nararamdaman ko na may karamay ako. Na hindi ako nag-iisa sa mundo. Dahil kay Ace, gumaan ang aking pakiramdam. Ace, sambit ko sa kanyang pangalan nang humarap ako sa kanya. Nakatitig lamang siya sa akin.
Hinaplos ko ang kanyang mukha gamit ang aking mga palad. Nagkatitigan kami at napapikit na lamang ako nang biglang tinawid ni Ace ang espasyong nakapagitan sa amin at dahang-dahang inangkin ang aking labi. Natagpuan ko na lang ang aking sarili na gumaganti na sa kanyang halik. Habang tumatagal ay mas lalong naging mapusok si Ace sa pag-angkin sa aking labi at tila ba ako'y kanyang pagmamay-ari. Hindi ko alam kung anong klaseng hiwaga ang hatid ng mga labi ni Ace at nagustuhan ko ang aming ginagawa. Iyon ang unang pagkakataon na nag-e-enjoy akong makipaghalikan sa isang lalaki. Kung noon napipilitan lang ako makipaghalikan sa mga pineperahan ko, ngayon ay hindi ko maitatanggi ang katotohanang gustong-gusto ko ang bawat pagdampi ng labi ni Ace. Sa gitna ng isang tahimik na gabi, pinagsaluhan namin ni Ace ang mainit na halik. Ninamnam namin ang bawat sandali. Iyon na siguro ang pinakamasarap na pakiramdam sa mundong ibabaw. Ang maramdaman ko na ligtas ako sa piling ng kanyang mga yakap at halik. Patuloy na binaybay ni Ace ang aking labi at dahang-dahan itong dumulas patungo sa aking leeg, sa aking bundok at sa pababa sa aking pusod. Hindi ko na mabilang kung ilang beses ko nang sinambit ang kanyang pangalan. Mahal kita. Bulong niya sa aking tenga habang pinapaulanan ako ng halik. Mahal din kita, Ace. Sambit ko habang nasa gitna ng pag-iisa ang aming mga katawan. Pagkatapos ng pangyayaring yun, muli kaming natulog habang magkayakap. Nagising ako na wala na si Ace sa aking tabi. Tiningnan ko ang aking katawan at doon lang ako natauhan na wala pala akong suot na damit. Mabilis kong kinapa ang aking dress na nasa kama at saka isinuot ito. Kinakabahan ako habang inaalalang nangyari sa amin ni Ace kagabi. Nagtataka ako kung bakit wala na si Ace sa kwarto. Nakarinig ako ng halakhakan sa labas. Dumungaw ako sa bintana upang alamin ang mga nangyayari sa labas. Parang pinagsasaksak ng paulit-ulit ang aking puso dahil sa sakit na aking naramdaman nang makita kong si Ace na may kausap na babae at mukhang ang saya nilang dalawa. Base sa pananamit ng babae, halatang mayaman din yun gaya ni Ace. Hindi ko alam kung bakit nasasaktan ako, gayong bakal naman ang puso ko. Pilit ko mang takasan ng katotohanan. Hindi ko talaga kayang dayain ang sigaw ng aking damdamin. Sinasabi nitong iniibig ko na si Ace, hindi dahil isa siyang bilyonaryo. At kung ano man ang dahilan, iyon ang hindi ko alam. Ngayon ko lang naranasan ang masaktan dahil sa pag-ibig. Nakakabaliw rin palang pag-ibig. Habang nakatingin ako sa kanila, hindi ko napansin na pumatak na palang taksil kong mga luha. Signos na ba yun na nakakaramdam na ako ng pagsiselos? Bakit ibang-ibang pakiramdam ko pagdating kay Ace? Parang ayaw kong mawala siya sa akin. Gusto ko na palagi ko siyang nasisilayan. Pilitin ko man siyang iwasan. Batid kong hahanap-hanapin pa rin siya ng aking puso't isipan. Pinunasan ko ang mga luhang naglalandas sa aking mga pisngi. Nang marinig kong tinawag ako ni Aling Marta. Iha, kumain ka na habang mainit pang sabaw ng niluto kong ulam. Wika niya. At saka ngumiti ako upang hindi mahalatang umiiyak ako. Sige po, maghihilamos muna ako. Wika ko at lumabas na. Pagkatapos kong magmumugat maghilamos, pumuwesto na ako sa harap ng mesa. Sabay na kami ni Aling Martang kumain. Gusto kong tanungin sa kanya kung sinong babaeng kausap ni Ace sa labas. Ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Baka isiping nagsiselos ako. At kung girlfriend man talaga ni Ace ang babaeng yon, batid kong wala akong laban sapagkat mahirap lang ako. Ngunit merong bagay akong kinakatakot. Paano kung mabubuntis ako? Paano ng anak ko? Nagsisisi ako kung bakit ko binigay ang aking sarili kay Ace. Naguguluhan ako at nalilito. Habang kumakain ay bigla akong naalala si Sandra. Wala pala siyang kasama sa bahay. Binilisan ko ang aking pagkain at saka nagpaalam na kay Aling Marta na uuwi na ako. Nakiusap ako sa kanya na wag nang ipaalam kay Ace na aalis na ako. Sa likod ako dumaan kaya hindi ako nakita ni Ace. Hindi ko kasi kayang tingnan na sumasaya siya habang kausap ang babaeng yon. Jezerine's point of view. Nang makarating na ako sa bahay, nagkulong ako sa loob ng aking kwarto.
Naroon pa rin ang sakit. Dala-dala ko pa rin sa loob ng dibdib ko. Sinasampal ko ang aking sarili. Maling-mali ang ginawa ko. Hindi dapat ako umiibig kay Ace. Kailangan ko ng pera pero paano ako magtatagumpay sa mga plano ko kung gayong talo na ang puso ko? Paano ko pa magagawang pahulugin siya sa aking bitag kung gayong nahulog ng puso ko sa kanya? Naiinis ako sa sarili ko. Kung kailan isang bilyonaryo na sana ang aking paglalaruan, saka pa natamaan ng pana ni Cupido ang aking puso. Inopen ko ang aking Facebook account at sinulubong ako ng tatad na mga messages galing kay Ace. Jess, bakit ka umalis nang hindi nagsasabi? Asan ka na ngayon? Ayos ka lang ba? Masama bang pakiramdam mo? Galit ka ba sa akin kaya umalis ka nang walang paalam? Iyon ang mga mensahe na bumungad sa akin. Hindi ko na lang yun pinansin. Masasaktan lang ako kapag mas lalo akong mapalapit sa kanya. Kailangan kong isalba ang aking sarili habang maaga pa. I blocked him in order to forget him. After a few minutes, tumunog ang aking cellphone. Tinatawagan ako ni Ace. Nagdadalawang isip pa ako kung sasagutin ko ba o hindi. Napagdesisyonan ko na huwag na lang sagutin ang kanyang tawag. I turned off my cellphone at nagmukmok sa loob ng aking kwarto. Tanghali na pero wala akong ganang kumain. Wala akong ganang lumabas. Wala akong gana sa lahat. Kinulong ko ang aking sarili sa loob ng bahay, sa loob ng 3 araw. Nagkakape lang ako kapag nagugutom ako. Nasasaktan pa rin ako sa ginawa ko. Binigay ko ang aking sarili sa isang lalaki na meron ng nagmamay-ari. At ang akala ko, kaya ko siyang paglaruan ngunit nagkamali ako. Dahil lang sapagkat pinagtaksilan ako ng aking damdamin. Minahal ko ang lalaking dapat ay paglalaruan ko lang. Ate, may humahanap sa'yo sa labas. Natigil ako sa pagmumuni-muni nang marinig ko ang sinabi ni Zandra. Sino? Tanong ko sa kanya. Ewan ko, baka dumating ng order mo sa Shopee. Sagot ni Zandra. Naisip ko na nag-order nga pala ako ng damit sa Shopee. Pero next day pa naman yung darating. Lumabas na ako upang alamin kung sinong naghahanap sa akin. Magulo pa ang aking mga buhok ngunit hindi ko na yun inayos. Maganda pa rin naman ako kahit magulong buhok ko. Nang makarating ako sa harap ng pinto, parang gusto ko nilang maglaho ng tumambad sa aking mga mata ang mukha ni Ace. Hindi ko alam kung anong sasabihin o gagawin ko. Jess. Aalis na sana ako nang bigla kong narinig ang salitang yon. Nagtatanong ang aking mga mata, ngunit hindi ako nagsalita. Galit ka ba sa akin? Tanong niya. May hawak-hawak siyang bulaklak at maliit na box at hindi ko alam kung anong laman. Humakbang siya palapit sa akin at saka inabot ang dala niyang bulaklak. Akmang aatras na ako nang bigla niya akong hinawakan. Ang klase ng hawak na nagsasabing huwag akong aalis. Flowers for you. Kung ano man ang kinagagalit mo, sorry na. Namimiss na kita, mahal ko. Ang mga salita na yun ay nagdulot ng kasiyahan sa loob ng aking puso. Ang tampo na nararamdaman ko ay unti-unting napalitan ng ligaya. Hindi ko alam kung bakit bigla nilang nag-iba ang aking pakiramdam. Sorry na. Muling wika niya. At napagdesisyonan kong tanggapin na lang ang bulaklak. Oo na. Tipid na sagot ko. Ano ba kasing nangyari sa'yo? Ba't mo ako binablock? Di mo sinasagot ang mga tawag ko. Alam mo ba minsan, tumatambay ako sa labas ng gate nyo? Nagbabaka sakali akong lalabas ka at makikita kita. Pero wala eh. Kaya nang nakita kong kapatid mo, tinanong ko siya kung asan ka. Kaya nakiusap akong papasukin ako. Mahabang litanya ni Ace na ikinagulat ko. Sino yung babaeng kausap mo sa labas ng bahay nyo? Hindi ko napigilan na magtanong tungkol doon. Napangisi siya na para bang inaasar niya ako sa kanyang isip. Bakit? Nagsiselos ka? Tanong niya at ngumisi. Aminin ko man o hindi, selos na selos ako ron. Pero paano kung sasabihin kong nagsiselos nga ako? May mangyayari ba? Pinili kong manahimik na lang. Wala rin naman ako mapapala kung aaminin kong totoo. Huwag ka mag-alala. Pinsan ko lang yun. Dugtong ni Ace sa sinabi niya. Walang mapagsidla ng aking tuwa nang marinig ko ang sinabi niya. Akala ko kasi girlfriend mo kaya iniwasan kita.
Wika ko at tanaw ko ang pagsilay ng malapad ng ngiti sa kanyang labi. Jess, wala akong girlfriend. Ikaw lang ang nais kong maging girlfriend. Saad ni Ace habang nakatitig sa aking mga mata. Parang tumatalo ng puso ko sa labis na tuwa. Pakiramdam ko, I am the luckiest woman in the world. Mas lalo akong natuwa nang hinawakan niya ang dalawa kong kamay at saka nagsalita. Binibining Jess Rain Almonte. Maaari ko bang makuha ang iyong kamay upang ilibot ko sa buong mundo? Jess, can I court you? Naramdaman ko ang pag-init ng aking mukha. Hindi ko akalaing liligawan ako ng isang bilyonaryong lalaki kahit ganito lang ako. Hindi ko sinayang ang pagkakataong yon. Pumayag ako na ligawan ni Ace hanggang sa umabot ang 3 buwan na kanyang panliligaw at ibinigay ko ang matamis kong oo. Ace, sinasagot na kita. Nakangiting wika ko. Nasa gilid kami ng fountain at dama ko ang malamig na simoy ng hangin. Talaga? Sinasagot mo na ako? Girlfriend na kita at boyfriend mo na ako? Yes! Sa wakas, naging akin ka rin. Masayang sambit ni Ace at saka tumalon-talon pa siya. Kita ko sa kanyang mga mata kung gaano siya kasaya. He hugged me tightly na para bang ayaw niya akong pakawalan. I love you so much, yes Rain. Sambit niya habang magkayakap kaming dalawa. I love you more, Ace Beethoven. Sagot ko at nagtagpo ang aming mga mata. Sa gitna ng rumaragas ang tunog ng tubig na nagmumula sa fountain, nagdampi ang aming mga labi. Simbolo ng tunay naming pagmamahalan. I wanna grow old with you, mahal ko. Bulong ni Ace nang magkaroon ng espasyo ang pagitan ng aming mga labi. I wanna grow old with you too, mahal ko. Tugon ko at muli naming pinagsaluhan ng matamis na halik. Pagkalipas ng ilang buwan, nagpakasal kami ni Ace. Wala nang masasaya pa sa katotohanang habang buhay ko nang makakapiling ang lalaking unang nagpatibok sa nooy mapaglaro kong puso. Hindi ko akalain na isang Ace Beethoven pala ang bibihag sa aking puso. Minahal ko si Ace ang wagas sa totoo. Minahal ko siya hindi dahil isa siyang bilyonaryo, kundi dahil siyang tinitibok ng puso ko. Mula nang nakilala ko si Ace, ang laki na ng aking pinagbago. Hindi na ako yung babae na nasisilaw sa salapi at mga material na bagay. Pinagsilbihan ko si Ace bilang asawa niya at iniwan ko na ang lahat ng masama kong gawain. Dahil kay Ace, I realize na hindi pala pera ang tunay na makakapagpaligaya sa isang tao. Pag-ibig lamang ang siyang may kapangyarihang maghatid ng walang hanggang ligaya at may kapangyarihang magborda ng matamis na ngiti sa ating mga labi. Wakas.